So, yung sa amin po ay ang Tagbanwa tribe. So, the Tagbanwa people are one of the oldest ethnic groups in the Philippines and can be mainly found in central and northern Palawan. Tapos sa physical characteristics nila, they have brown hair, brown skin tone, slim, and have straight hair. So, bago tayo pumunta sa history, may ginawa kami 1-minute bid para sa introduction ng Tagbanwa. Walang sounds? Excel, wala talagang sounds? Excel? Okay. Okay, no. Sir, yung sound po parang music lang po. Background music. Okay, sige. Ano yung commentary. So, magsimula po tayo sa history ng Tagbanwa. So, in folk history, Tagbanwa had an early relationship with Brunei. However, the formal history of the Tagbanwa tribe is when Magellan came to Palawan in 1521 for provision, where Antonio Pigafetta recorded the culture and characteristics of the Tagbanwa in his book, The Voyage of Magellan Around the World. So, in the 17th century naman, the Palawan, where the Tagbanwas are located, became under the Sultan of Brunei, causing conflict with Spaniards who are having a war with the Muslims at the time. Okay po, sir. Ako po yung next. In the 19th century, the Tagbanwas beliefs on their native god and celebrations had continued. This time po kasi yung wars, medyo nagkaroon ng cease since kasi it's in transition between the Spanish and the Americans. So nagkaroon ng time yung mga Tagbanwa people to continue kung ano yung mga beliefs nila at yung mga traditional nilang gawain. And then next po is when the Americans occupied the Philippines, it brought changes for the Tagbanwas. Kasi nga, yung time na bago naman yung nag-occupy ng Philippines, may mga bagong rules, may mga bagong project na gagawin yung mga Americans. Yung mga lands na tinitirahan ng mga Tagbanwa where locally sila nakatira, parang ginagamit yun para sa projects ng mga Americans, kaya yun parang nakukompress yung areas nila, hindi na malawak yung sakop nila na territory. And then, in 1904, the expansion of penal colony in Iwahig displaced them. So, yun nga po yung isang mga project which is yung penal colony in Iwahig, ito sa dulo banda ng Palawan. And then, however, in 1910, the Americans gave them reservations kasi nga, unlike other colonies ng Philippines, Americans tend to help the Philippines develop. Kaya ayaw rin nila na mawala yung ating native people, which is belong doon yung mga Tagbanwa. Kaya binigyan na ito ng reservation na lupa to continue their traditional doings. And then, however, in succeeding years, the migrations, Christian dominations, and economic and political development marginalized them. So yun nga po, nabanggit na rin to sa mga ibang ethnic groups kanina, yung Christian domination, economic and political development, yan po yung sa mga, dahil sa mga projects yan, and then yung mga beliefs na nagbabago, parang unti-unting naapektuhan itong mga Tagbanwas at lumiliit yung sakop nila. Next slide, please. In 1998, Coron Islands Tagbanwa people gained Certificate of Ancestral Domain. So isa ito sa mga step na ginawa ng ating government during this time para ma-preserve yung lugar ng mga Tagbanwa. Ang say dito yung binigay sa kanila, giving them rights to a large area
which is 22,000 hectares. So, medyo malaki-laking lupa na yun para magkaroon sila ng livelihood, magawa nila yung mga culture nila, magkaroon sila ng lugar para sa kanila lang. And then, in March 2010, the Tagbanwas that were formerly driven from Calawit Island also gained CADT for 55,000 hectares. So ito yung mga Tagbanwas sa Calawit kasi formerly, dinidriven away sila kasi nga, yun nga, yung lupa nila ginagamit for developments and economical purposes as well as parang marami na rin common people na nandoon. Maraming people na nandoon kaya parang kailangan nilang umalis doon. So, that caused problem for them kaya ginawa ng government ang paraan, binigyan sila ng CADT which is for 55,000 hectares. Don't be confused na akala nyo mas malaki yung 55,000 na yan sa 22,000 hectares na nauna. Yung 22,000 hectares kasi na yan, malaking part niyan is land. However, dito sa 55,000 na binigay sa mga Tagbanwas ng Calawit, 5,000 nandyan yung land. 50,000 dyan is water bodies. Next slide. And then, next, dito tayo sa beliefs. The Tagbanwa people believe in deities and guides them through everyday life. So, usual naman yan sa mga ethnic groups, yung deities, yan yung pinaniwalaan nila kasi wala namang concept ng religion dati sa Catholicism, Muslim, and other things. Kaya yun yung pinaniwalaan na kung ano makita nila sa paligid, which is deities. So they believe that these deities live in multi-layered sky. Ito yung isa sa mga unique pagdating sa mga Tagbanwas. Para sa kanila, unlike sa atin, ang belief natin yung gods o yung higher beings nakatira doon sa heaven, which is one place lang. Sa kanila parang may layer, which is at this layer, ito yung God na namumuno. At this layer, ito yung God na namumuno. May kanya-kanyang role, may kanya-kanyang impact para sa kanila. Next. Some of the deities that they believe are the Mangindusa, which is Mangindusa, the highest deity. Ito yung parang high ranking para sa atin. This is yung kukumpara siya sa Greek mythology, siya yung Zeus nila. Pinakamataas na rank na God. Mangindusa, don't be confused. Mangindusa is a male kasi minsan confusion into a female God. As makikita mo sa pangalawa, Bugawasin, she's the wife of Mangindusa. So, ang isa sa mga main role ng Mangindusa is punishment or judgment. Siya yung magpapunish sa mga gumagawa ng bad deeds or yun yung mga nag-against sa rules na dapat sundin ng mga Tagbanwa. And then, next is Dibuwatin, the messenger. Messenger ito ng Mangindusa. Siya yung tagadala ng mga message into different gods or minsan sa mga people na rin ng Tagbanwa which they believe na nakakarating nga sa kanila. And then, next is Magrakad, the God of Health. So, technically, lagi naman may ganyan. May God of Health naman talaga. Para, ito yung paniniwalaan nila na nag-govern ng mga illness nila and yun yung nagpapagaling sa kanila kapag nagdadasal sila. Next is Tungkayin and Bulalakaw. Hindi ko nakuha yung walang informations na naka-state pa sa kanila pero marami pang ibang gods or deities na pinaniniwalaan yung mga Tagbanwa. Although hindi na sila sinama since hindi naman sila ganun ka-relevant. Okay, next is the Tagbanwas believe that rice plant itself has its own soul. Alam yung para sa kanila yung bigas o yung palay sa atin is may sariling soul. Unlike sa atin na parang plant lang siya. Sa kanila tingin nila mayroon tong sariling soul na nag-govern mismo sa rice. Kaya mataas ang respect nila sa pagkain na to. Kaya binigyan nila to ng parang belief na may soul o may kaluluwa rin yung rice na to. Okay. Next is they perform offerings sa tawang talon or people of the forest. This is common sa mga dulo-dulo ng Pilipinas, yung parang tao sa talon or sa kanila tawang tong talon ang tawag nila. Ito yung mga nilalang na nabubuhay sa forest. Para sa atin, there are elements, yung mga diwata, something encanto, something. Yan yung
isa sa mga binibigyan lang ng offering kasi nga feeling nila ito yung tumutulong sa kanila to gain resources sa mga forest. They also believe in various spirits with different roles such as Tigdikin and Tiladmanin. Okay, ito yung mga spirits na connected sa deity sa pinaniwala nila. Tikbikin is actually an octopus, a large octopus na nagpapakita daw sa mga tao na nag-break, ay sa mga tagbanwas na nag-break ng incest taboo. Ito ay sa mga notes, additional notes. Strict ang tagbanwas with regards to incest immoralities kasi para sa kanila bawal yung isang tagbanwa na magkarelasyon up to the third cousin ang nasakop ng clan nila. Kaya parang ito isang mga main nila na rules. Bawal talaga yung incest sa kanila. Although sa atin, bawal na bawal din yan kasi nga that's a rule of God. And then Tiladmanin is one of those creatures na ni Mangindusa, na under ka Mangindusa, which is yung naman nagkakos ng illness. And then they also have the concept of babaylan, which is alam naman natin kung ano yung babaylan, no need for further explanation dyan. Next, language. The next one is language. The Tagbanwas their own native language. So lahat naman, kung matatandaan ninyo, Philippines is known to be a country na maraming language. Kaya obvious na bawat ethnic groups natin may sariling language. So hindi na rin nakaka-surprise kung bakit may sariling language ang mga Tagbanwa. Yung language nila is a Central Philippine sub-branch of Western Malayo-Polynesian branch of the Austronesian family. Ito, medyo magulo siya intindihin, pero ang ibig sabihin lang yan yung mga parts or sub-parts ng mga languages na nagkaroon ng influence sa own language ng mga Tagbanwa. So parang pinagtagpi siya galing sa mga keywords na the Central Philippine sub-branch, Western Malayo-Polynesian, at Austronesian family para makagawa sila ng sarili nilang lingwahe. And writing system. So ito, may sarili din silang way ng pagsusulat, which is the pre-Hispanic alphabet, or sabihin na natin may sarili silang alphabet na nabuo before pa man dumating yung mga Spanish sa Philippines. So next is the writing method is scratching letters with knife in bamboo. So wala namang papel doon. Yun lang yung way nila para maisulat yung language nila. Yung for communication and records. And then they also speak the language of neighboring peoples such as Palawan, Baras, Tagalog, etc. So obvious naman kasi kailangan nila makipag-communicate, makipag-trade, and nakakasalubong din naman nila yung mga neighboring ethnicities, mga common people. Kaya na rin nila, parang na-adapt na nila yung mga languages na yun. Next is the family structure. The families of Tagbanwas are typically nuclear. So common ito, the couple and their children. So yung nanay at tatay kasama yung mga anak nila. Ganun yung structure ng family nila into one house. Magkasama ang father and mother along with their children. And then monogamous. Ang meaning ng monogamous is that pag nagpakasal yung isang member ng Tagbanwa, hindi na siya pwedeng magpakasal pa sa ibang tao. Kunyari, namatay yung partner ng isang Tagbanwa na male, hindi na siya pwedeng magpakasal pa sa ibang female kahit na namatay na yung partner niya. So in common terms sa atin in modern, stick to one sila. Next is they marry early as arranged by their parents. So as katulad din sa ibang ethnicities na know natin, parang meron din silang pinapractice nila yung parang old ways ng mga marriage, which is arranged marriage, at meron din silang dowry o binabayaran din ng male yung parents ng babae bago niya makuha yung hand ng babae o mapakasalan to. And then next, families can be
nobles or freemen. So kahit sino pwede magkaroon ng pamilya. Next, visual arts and crafts. Traditionally, the Tagbamas fashion came from bark of trees. So, yun yung pinakukuha na nila ng mga clothes nila, panggawa nila ng clothes, yung mga bark ng trees or specifically yung balat ng mga bark ng trees. Doon sila kumukuha ng panggawa nila ng mga damit o garments nila, mga decorations nila sa katawan. Yun yung main nila na kinukuhaan. So, they wore loincloths for men. Loincloths lang yun sa mga lalaki as you can see in the image. Pero yun sa image kasi meron ng mga modern yan. Yung loincloths lang yung nasa baba, banda ng mga lalaki may pula tsaka yung itim na yan. Yan yung para sa mga lalaki. And then sa mga babae, wrap around skirts lang para matakpan yung upper and lower bodies. However, they are already influenced by modern clothing as of today. So you can see that in the image. Meron ng mga modern clothes yung mga Tagbanwa na suot. Next. And then, next is basket making is one of the Tagbanwa's specialty. They make wonderful designs using their tingkop or harvest baskets. So, maridiscuss mo sa livelihood na yung craft nga yung isa sa mga kinabubuhay nila. So, ang reason kung bakit ito yung kinabubuhay nila, dito sila magaling. At ito yung isa sa mga bagay na pwede nilang i-sell. So, yung tingkop, don't be confused. That's not a type of basket. That's a technique used in making basket, yung mga designs and other customs in making their own baskets. Next. So soft-rice basket. So ito isa ito sa mga type ng basket basket na nagagawa nila. Soft-rice basket na typically binibili na lang ito ngayon for souvenirs sa labas, pero sa kanila isa ito sa mga main nila na commodities pagdating sa farming kasi nga nilalagay dito yung pagkain ng mga tao na nagtatrabaho sa mga farms nila. Okay, next. Another specialty that they have is wood carving, which is the blackened wood carvings of animals. So wood carving, or let us say in common terms, sculpture. Nagsasculpt sila ng mga animals. Some of the designs are mamanok or rooster manok, and then ritual ball and kiroman turtle, which is nakikita natin sa mga souvenir shops ngayon, especially doon sa mga tourist spots and tourist souvenir shops, mga airports. Yan, nakikita yan sila doon. Next. Ano ba? Performing arts. Okay. Pagdating naman sa mga performance nila sa arts, yung dances ng Tagbanwas are mostly, if not all, are ritual associated. So, wala silang dances katulad na para lang sa competition or what. Lahat ng dances nila, or almost, or kung hindi nga lahat, for ritual purposes. This includes the Abilano or Soriano dance. This is for males. From my this is done when there's a certain type of occasions, and then bugas-bugasan dance for pagdiwata ritual participants. So lahat ng nagpa-participate sa isa sa mga rituals nito, which is pagdiwata ritual, sinasayaw ito. And then next is kalindapan, just for babaylan and their attendance. So yun ngayon yung isa sa mga ritual na ginagawa ng babaylan. Pag ginagawa nila yung ritual, yan yung sinasayaw nila, kalindapan. And then the Ronsay ritual dance. It was for villagers on the seashore. So hindi ko alam kung para ba ito sa harvest or what, pero ginagawa ito ng mga villagers sila na nakatira sa seashore. And then they have their own procedures, tips, and costumes in doing these dances. So dahil unique nga sa kanila itong mga dances, may sarili din sila itong steps and costumes. So typically lang. Next. Good. Next Next po si Benjamin Matthew naman po. Apo.
So sa music naman po ng mga Tagbanwas, yung musical instrument nila tulad lang din ng iba gawa sa native materials. Tapos isang example po nito is yung Joe harp. Medyo kakaiba po siya sa normal harp kasi imbis na i-strum siya or gamitan ng daliri is po siya habang hinihipan is parang kumukumpas-kumpas po yung kamay. Yun yung paraan para mag-iba yung tune niya or yung tunog niya para makabuo ng music. Tapos yung isa pa naman po is yung tipano or mouth flute. Yun po yung nakikita natin sa picture. Nasa gamit po ni Kuya na may red bandana. Tapos babarak is parang kakaiba po siya kasi sa ilong naman po yung pag-play ng nose flute na to. Tapos, itong mga musical instruments na po na to, ito na rin yung ginagamit nila sa kanilang mga rituals and gathering na parang sa video po kanina, may ginamit po sila doon na instrument nung nagkakantahan po sila. Tapos, next slide, please. Ito po, sa drama naman po ng mga Tagbanwa, dito po yung napapakita ko sinasagawa sa pamamagitan ng pagsayaw. Ginagaya po nila yung sayaw ng hayop, gaya ng busak-busak. Yung mga sayaw na nagpapakita ng trabaho rin po, gaya ng batak ribid at bugsay-bugsay. Kung curious po kayo sa mga sayaw na yon, meron naman pong available sa YouTube. May mga na-adapt na nga po na kanta na pambata, ganun. Pero ang pinaka-importante po sa lahat ng kanilang ritual is yung meron pong nagpi-play na isa na parang Diyos-Diyosan siya tapos inaalayan po siya ng pagkain. Yun po yung pinakamahalaga sa drama nila. Tapos next slide please. Yan sa livelihood naman po nila is yun po may yung mga malapit po sa dagat, syempre po, yung livelihood nila is yung fishing. Tapos sa naman po, hindi, wait lang, report ako. Hindi po, mamaya na. Sorry po. Tapos yung, going back po sa Tagbanwa, yung mga malapit po sa dagat na Tagbanwa people, syempre po, fishing is sa kanila. Tapos sa lupa naman po is yung farming tsaka handicrafts. More on po sila, handicrafts, parang yun po kasi yung pinaka source nila ng money kasi yun yung binebenta nila sa market. Tapos next. So yun po, they do their farming by cultivating rice along with sweet potato, corn, and cassava in kain. So yun nga po, tulad po sinabi ko kanina, ito yung isa rin sa nila, sa mga hindi malapit sa tubig. Siyempre, sa pagtatanim po yung pinaka-main nilang livelihood. Sila nabubuhay. Tapos sa mga taga-Banwa na nasa mainland Coron, siyempre po ocean dweller sila. So, dun po sila nagde-depend sa sa pangingisda. Tapos yung mga pagkain na kumbaga yung mga sobra po or yung mga natitira is yun po, binebenta nila straight sa market. So, yun na po yung nagiging source na rin nila ng income or ng money. Tapos sa legal issue, na po dito, si Kaiser. Last na ba to? Last na? Po yung problems po. Okay, sige. So, sa problems today po, base lang po ito sa mga nakita namin. Halos yung mga problems po nila, katulad na po sa naunang nag-report, katulad po sa Molbog, katulad po sa legal land issue. Kasi even though the Tagbanwas are considered as indigenous people and various actions are done to help them, they still find it hard to sustain their rights for land since some people are taking advantage of their kindness and their lack of proper education. So, pangalawa naman po, ito po, katulad din po sa Molbog, proper lack of educational resources kasi masyadong malayo po sila sa mga public school kaya nahihirapan po yung mga bata na pumasok. Tapos, and next po is discrimination kasi due to their unique appearance, way of living as well as clothing and customs, they are being discriminated, especially to those who try to blend in with the common people and the ones who go to public school. Siyempre yung mga
nagtatry po na pag-blend in sa city, na-discriminate po sila kasi iba po yung itsura nila kaysa sa mga taong nandun. Tapos yung huli po is distance from market. Since most of them are living in remote areas, the Tagbanos find it hard to access proper markets for them to get essential resources. Lalo na po yung mga nasa Coron po kasi halos dagat po doon. Tapos and last po, ito po yung mga reference namin sa images tapos sa info na nakuha namin. Yun lang po. Thank you.